Hallelujah. Sa lumang tipan, ang templo po ay pisikal na gusali na itinalaga bilang tahanan ng Diyos at kung saan hayagang nararamdaman ang kanyang presensya. 2 Chronicles chapter 5 verse 13 to 14. Basahin ko nga po. Sabi ko, 2 Chronicles chapter 5 verse 13 to 14. Hayang. Sabi dito, ang mga awit ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon na tinutugtugan ng mga trompeta, kumpyang at iba pang mga instrumento. Ito ang kanilang inaawit. Ang Panginoon ay mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pagkatapos may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon. Hayagang nararamdaman ang kanyang presensya. Ngayon naman, sa bagong tipan, ang Diyos ay nananahan po sa puso ng bawat mana ng sumasampalataya sa Kanya. At ito po yung sinasabi sa 1 Corinto chapter 3 verse 16 at 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Madalas na po natin itong napapakinggan, pero babasahin ko pa rin po. Sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, sabi dito, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Sa 6:19, sabi po dito, dahil hindi ba't ang katawan nyo'y templo ng banal na Espiritong tinanggap nyo mula sa Diyos at nasa inyo? Kung gano'n ang katawan nyo, hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So sabi dito, ang Panginoon mismo, tayo mismo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan po sa atin. Kaya ang tanong, sino ang makakapanatili sa kanyang presensya? Ito po'y nangangahulugan na anong pamumuhay ang nararapat upang manatili sa presensya ng Diyos. At dito po sa ating pag-aaralan, ipinapakita po dito sa atin yung malinaw at tiyak na paglalarawan ng taong makakapanatili sa Diyos. At meron po akong 6 na babanggitin na mga katangian at dito ko rin po kinuha yan sa ating pag-aaralan. Ang sabi dito, unang puntos, ang makakapanatili sa presensya ng Diyos. Una, sabi dito sa verse 2, sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng matuwid at nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso. Namumuhay ng matuwid at nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso. Ibig sabihin po, ito ay walang pagkukunwari. Ibig sabihin, yung salita, yung sinasabi natin, at yung ginagawa natin ay iisa. Dapat nakikita. Totoo tayo, hindi lang sa harap ng mga tao, kundi totoo rin tayo sa harap ng Diyos. Yung katotohanan na sinasabi natin, hindi lang sinasabi, kundi galing sa puso natin. Pareho ang ugali sa harap ng Diyos at tao. Hindi nagbabago ang kilos o salita, may nakatingin man o wala. Kung tayo ay aktibo sa gawain ng Diyos, palagi tayong palasimba, palagi tayong mapanalanginin tayo, mabait tayo sa ating mga kapatid, dapat kahit wala po tayo sa gawain ng Diyos, nakikita pa rin po yun sa atin. Hindi yung magalang tayo dito sa loob, mabait tayo dito, pinapakita natin yung magandang pag-uugali natin, pero pagdating sa labas, iba po yung nakikita sa atin.
Yung sinasabi natin, yung ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, iba sa nakikita ng mga tao sa labas. Meron po akong nakausap nung nasa Pinas ako. Yung pinatotoo ko kagabi, yung kinakapatid ko. Nag-ano kasi siya, kukurta pa lang, alam na ng iba. Nilapagan niya kasi ako ng ladies drink daw yun. Ladies drink lang naman yan, ate, sabi niya. Nakita ko kasi naglagay siya ng isang baso ng panduay ba yun? Kasi puti eh. Tapos puno ng yelo. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, ladies drink lang yan, ate. Sabi niya, hindi naman niya nakakalasing. Sabi ko, ay hindi ka ako. Sabi ko, tubig lang ako. Kasi tubig lang din yung hinain ng nanay niya. Para silang soft drinks. So, nakausap ko siya. Siya, aktibo din siya sa church. Nagkukwento siya sa akin. Sabi niya, alam niya, nag-church ako, nagtuturo ako. Sabi niya sa akin, bakit naman yung kakilala ko, nagtuturo pa nga ng salita ng Diyos, nagpapaawit pa nga, sabi niya. Wala lang ako reaction, natahimik lang ako. So naisip na, ito po yung sinasabi, no, na nasa loob ka ng gawain, nasa loob ka ng simbahan, aktibo ka, nagagamit ka sa gawain ng Panginoon, pero ano ka pagdating sa labas? Hindi po tayo nagja-judge ng mga tao, no? Pero makikita po ito sa paraan ng kung paano tayo namumuhay. So nakakalungkot lang po, dahil yung nakakalungkot lang, di ba? Siyempre, tayo din, nagagamit din tayo sa Lord eh. Siya, nagagamit, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaawit. Pero, pagdating sa labas, iba pala yung buhay niya. So, hindi na ako umimik doon. Hindi lang nagsasabi ng, hindi lang tayo magaling magsalita, hindi lang tayo magaling dito sa likod ng pulpito. Magalang tayo, kagalang-galang tayong tignan, mabait tayo, pero pagdating sa bahay, pagdating sa pamilya mo, ano ka? Pagdating sa mga anak mo, sa asawa mo, sa mga kapatid mo, sa kamag-anak mo, ano ka? Ano tayo? Hallelujah! Ang ating mga gawa ay patunay ng ating paniniwala. Makikita sa atin kapag ang ating puso, salita at gawa ay iisa, walang pagkukunwari. Kunwari, pinapakita natin na mabait tayo. Kunwari, pinapakita natin na maalalahanin tayo. Pero hindi naman pala ganun pag tayo na lang, pag hindi na tayo nakikita ng bawat isa. Ibang-iba yung ugali natin dito o saan ng simbahan, ibang-iba yung ugali natin sa loob ng gawain at sa labas. Walang pagkukunwari, tapat sa lahat ng pagkakataon at ang kabutihang ipinapakita ay galing sa kaibuturan ng kalooban, hindi lang pakitang tao. So yun po yung unang puntos. Nakakasunod po kayo. Pangalawa sa verse 3. Hindi naninirang puri, hindi gumagawa at nagsasalita ng masama laban sa kanyang kapwa. Hindi naninirang puri, hindi gumagawa at nagsasalita ng masama laban sa kanyang kapwa. Ang makakapanatili sa presensya ng Diyos ay hindi naninirang puri, hindi gumagawa at nagsasalita ng masama laban sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, iniiwasan niya ang anumang bagay na makakasama sa kanyang kapwa. Sa gawa, sa salita, maging sa pag-iisip. Hindi naninirang puri, iginagalang niya ang mabuting pangalan at dangal ng iba. Hindi naghahanap ng mali, hindi nagkakalat ng kwentong makakasira at hindi gumagawa ng paratang na walang sapat na basihan. Hindi nagsasalita ng masama. Hindi ginagamit yung dila para
manira, para manlait. Ang dila ay hindi sandata kundi instrumento ng kabutihan. Yung kapag may narinig ka na kwento tungkol sa iba, tayo po kasi sa totoo lang hindi natin. May mga time na pag tayo nakarinig ng kwento parang ang bilis agad natin maniwala. Ang bilis natin maniwala, tapos ang bilis din natin ikalat. Pero ang mga bagay po na ito ay hindi nakakalugod sa Diyos. Yung dila po natin ay hindi natin dapat ginagamit para manira ng kapwa, manlait o chismis. Sabi nga sa Santiago yung dila natin ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon, tapos ginagamit din natin sa pag-curse ng kapwa. Hindi ito maaari, sabi sa Santiago. Basahin ko lang po, baka namamali ako. Sabi dito, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din ito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa. So hindi po natin dapat gamiting sandata yung dila natin para sa kasamaan, sa masama. Sipin po natin, no? Nagpupuri tayo dito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Pero, parehas na dila, ginagamit din natin. Uy, alam mo ba si ano? So sabi, hindi maaari. Hindi pwede na sa iisang dila, lumalabas yung pagpupuri sa Diyos, tapos sa kaparehong dila din, ay sinusumpa natin yung ating kapwa na kalarawan ng Diyos. Kapag meron tayong naririnig na kwento, huwag natin paniwalaan agad. Huwag natin ipagkalat kasi hindi po makakatulong. Mas mainam kung kakausapin natin at i-encourage. Sabi dito, ano pa ba yung sabi doon? Hindi gumagawa na nagsasalita ng masama laban sa kapwa. Hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Yung paggawa ng masama sa kapwa, yung pandaraya, panloloko, panlalamang. Ito po yung mga halimbawa na paggawa ng masama sa kapwa. Tama po. Mali na ako. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. So yun po, balik po ako doon. Ingatan po natin na wag natin gamitin yung dila natin para sirain, maliitin, o i-down yung ating mga kapwa. Wag tayong maging mapanlait. Kahit nga minsan, yung simpleng pagbibiro lang natin. Minsan nag-guilty ako dito. Minsan pag hindi tayo nagiging aware sa yung mga joke natin, no? Hindi natin alam na nakakasakit din pala tayo. Patawarin niyo po ako kung meron po nabibiro dito na nasasaktan ko. So, wag tayong manghusga. Na kapag meron tayong naririnig sa iba na, uy, alam mo si ganito, ang bilis natin mag-judge sa iba. Ang bilis natin na husgahan kung ano man yung
kung ano siya, kung ano yung nabalitaan natin sa kanya, pero hindi naman natin alam kung ano yung totoong istorya na nangyari sa buhay niya. So sabi doon, huwag tayong mabilis manghusga, huwag tayong magsalita ng masama. At kung meron mang tao na sinisiraan yung tao, itama po natin siya. Huwag natin gatungan. Huwag natin gatungan yung, ay oo nga, ganyan talaga yun siya, ganyan talaga ugali niya, masama talaga ugali niya. Huwag po tayong gumatong. Huwag na tayong magdagdag ng apoy. Di ba po? Kumbaga, sabi sa Mateo, hindi ano, yung ikaw yung magiging tagapamayapa. Peacemaker, hindi troublemaker. Gamitin ang dila para protektahan ng iba at hindi para sila'y sirain. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Sa pang-apat sabi dito, itinatakwil niya ang mga taong masama, ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad niya ang lahat ng kanyang ipinangako. So, pang-apat na puntos, ang makakapanatili sa presensya ng Diyos ay may tamang paninindigan at tapat sa kanyang salita. Sabi dito, itinatakwil ang masama. Hindi po ibig sabihin na kamuhian mo yung tao. Na layuan mo yung tao o magalit ka sa kanya, itakwil mo siya. Hindi po ibig sabihin na ganon. Kundi, hindi po tayo dapat sumasang-ayon kapag alam natin na mali o masama. Hindi natin hindi tayo nagiging proud na, ay, ito yung nagawa niya kahit mali, parang natutuwa pa tayo. Na, ay, ang galing mo naman. Parang sinasang-ayunan mo yung masamang ginagawa niya. Kasi sikat siya. Kasi may posisyon siya. Kasi mapera siya. Kaya kahit mali, kinakampihan, sinasang-ayunan. Pero sabi dito, itinatakwil ang masama. Hindi ibig sabihin na kamuhian mo yung tao. Kamuhian mo yung ginagawa niyang masama. Tumanggi sa maling gawain, hindi sa tao. Hindi ibig sabihin na sasaktan mo siya. Itatakwil mo siya, kamumuhian mo siya. Hindi ka nasasama sa kanya. Hindi mo siya gagayahin. Yung masamang ginagawa niya ay hindi mo gagayahin. Hindi mo sasang-ayunan. Kahit sabihin mo na best friend mo to, sikat to, uy, artista to. Uy, may mataas na posisyon to sa sa Senado. Presidente to, tatay ko to. Pero mali naman yung ginagawa. Kahit ma-impluwensya pa siyang tao. Kung mali yung ginagawa niya, yun yung ating kamumuhian. Hindi po yung tao. Amen? Ang tao ay mahalaga po sa Diyos. Pero ang kasamaan, yun po dapat ang itinatakwil. Dahil yun ang hindi nais ng Diyos. Speaking. Sabi dito.
hindi ka makikisali, meron kang tamang paninindigan at hindi ka makikisali o makikiayon sa kanyang ginagawang masama. Sa halip ay mananatili ka sa tama o kahit pa magmukhang kakaiba o hindi uso yung paninindigan mo. Sunod, sabi diyan, pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Ang tunay na respeto ay ibinibigay sa kabutihan at pananampalataya. Ano man yung estado niya, mahirap man o simple lang yung kanyang pamumuhay. Sabi dito, ang sukatan ng halaga ay ang puso at pamumuhay. Hindi yaman, hindi titulo, o hindi kasikatan. Ang tunay na dangal ay nasa pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kung ano yung meron ang tao. Halimbawa na lang po dito sa loob ng simbahan, di ba po? Ginagalang po natin yung bawat isa. Kahit sabihin natin na hindi man siya pastor, hindi man siya leader, di ba? Ibinibigay po natin yung respeto kahit wala siyang mataas na tungkulin. Hallelujah. Sabi dito, sabi pa dito, tinutupad niya, ngunit pinaparangalan ang mga taong may takot sa Diyos, tinutupad niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Yung pangako, pagpangako po, pangako. Yan po, pagpangako dapat tinutupad. Kagaya na lang nung yung pinsan ko sa Pinas, nag-graduate po kasi siya tapos na siya, nag-graduate siya ng psychology, cum laude siya. Nangako kasi ako sa kanya, nabibigyan ko siya ng regalo. So, paalis na ako, sabi ko, pangako to eh. So, ang pangako, pangako. Tayo din po, pag nagsasalita tayo, pag nangangako po tayo, dapat natin tinutupad. Kapag nangako ka, dapat hindi mo binabawi yun. Halimbawa, nagkaroon ka ng utang, nangako ka na, magbabayad ka, gawin mo yun. Gawin mo yun, kahit pakulang yung ibabayad mo, kailangan mong gumawa ng paraan kasi ipinangako mo yun eh. Nagawa ka ng paraan, di ba po? Kasi pangako. Kung nangako ka, lalo na pag nangangako po tayo sa Panginoon, no? Gawin po talaga natin yan. Kasi sabi sa Ecclesiastes, mas mabuting wag na lang tayong mangako kung hindi natin gagawin. Lalo na kung nangangako tayo sa gawain ng Lord. Lord, tutulong po ko sa gawain niyo. Gawin natin po yan. Yung anak ko nga eh. May gitara po kasi doon sa bahay ni amo ko. Sinabi ko sa anak ko, yung gitara ni amo ko kako, pinagpipray ko yun. Sabi ko, mama akin na lang. Sabi ni Per, sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, pag binigay sa akin ni amo yun, ibibigay ko yun sa church kasi pinangako ko na yun sa Lord. Sabi ko sa kanya. Pinagpipray ko po yung gitara doon ni amo. Meron po kasi siya doon. Pero pangako ko talaga sa Lord yun na kapag binigay sa akin ni Polang, dito ko po talaga ibibigay yun. Maganda po yung gitara. Kaya ipag-pray niyo po. Hallelujah. Kasi naka-stack lang naman doon, hindi naman niya ginagamit. So pag nangako po tayo, lalo po pag sa gawain ng Lord, o lalo po pag sa Panginoon, gawin po natin. Amen. Huwag tayong magdahilan. Ay, kasi may naantalang ganito, ganyan. Gawin mo yun kasi pinangako mo yun. Sabi doon, sabi ng Mateo 5:37, pag nagsalita ka ng oo, oo. Pag hindi, hindi. Ako. Promise. Pag ako po nangako, pangako talaga.
Hallelujah. Purihin po ang Diyos. May matibay na paninindigan sa kung ano ang tama at ang salita ay maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Sunod po, panglima na. Panglima na, sabi sa verse 5, hindi siya nagpapatubo, ayun pala, hindi siya nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi siya tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Ang makakapanatili sa presensya ng Diyos ay malinis ang kabuhayan at hindi gumagamit ng salapi para manlamang, kapangyarihan o salapi para manlamang. Hindi nagpapatubo sa pautang, hindi naniningil ng labis na tubo o interes na nagpapahirap sa nangungutang. Di ba may mga ganun po, di ba? Pag nangutang ka, nakilap ng interes. Hirap na nga yung nangutang, pinapahirapan pa nung nagpautang. Huwag na po kayo mangutang. Dahil sa patubo, dahil yung interest. Oh, tama yun. Huwag ka nang mangutang, sabi ni sister, makontento ka sa kung ano yung meron ka. Hindi tumatanggap ng suhol, hindi binibenta ang katotohanan o katarungan, kapalit ng pera. Hindi naninirang puri sa inosente para lang may pakinabang. Parang kapalit ng, di ba may mga ganun naman po, kapalit ng katotohanan, kapalit ng parang, paano ba sasabihin? Kapalit para magsinungaling ka, may suhol. Ganon. Paano ba to? Yung kapag may nag-alok sa'yo ng kapalit para magsinungaling, para lang manahimik ka, o pumanig ka sa mali. Ganito po yung sinasabi dito. At hindi po dapat natin ito ginagawa. Piliin natin kung ano yung tama at totoo kahit wala tayong makuhang pakinabang. Sabihin, kung ano yung nalalaman natin, kung ano yung nakikita natin na mali, huwag nating pagtakpan para, alam mo yun, pagtatakpan mo lang kasi alam mo na meron kang makukuhang pakinabang. Maging totoo po tayo. May magalit man sa atin, pero sabihin natin yung totoo. Sabihin natin kung ano yung tama. Wala man tayong makukuhang pakinabang. Huwag tayong papabor sa mali. Ang katotohanan at dangal ay kapwa mas mahalaga kaysa sa anumang pera o ano pa mang mga bagay. Sabi ng Exodus chapter 23 verse 8, huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay nagbubulag sa paningin ng matatalino. Sa Kawikaan 15:27, ang saking sa pakinabang ay nagdadala ng kapahamakan, ngunit ang ayaw sa suhol ay mabubuhay ng payapa. Totoo naman po, di ba? Kapag wala kang peace of mind kapag di ba? Alam mo na sa maling paraan mo, oo nga, nagkapera ka, pero sa maling paraan naman, wala kang peace of mind. Ang kabuhayan ay malinis at matuwid, hindi kumikita sa paghihirap ng iba at hindi ibinebenta ang katotohanan at katarungan. Hallelujah. So sabi po dito, patapos na po ako, sabi po dito sa last part, ang taong gumagawa ng ganito, magiging matatag ang kalagayan magpakailanman. Ulitin ko lang po,
Ulitin ko lang po yung 6 na punto. Sabi dito, yung makakapanatili sa presensya, ang makakapanatili sa presensya ng Panginoon ay ang taong namumuhay ng matuwid at nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso, hindi naninirang puri, hindi gumagawa at nagsasalita ng masama laban sa kanyang kapwa. Itinatakwil niya ang taong masama, ngunit pinaparangalan ng mga taong may takot sa Diyos. Sunod, sabi dito, hindi siya nagpapatubo. Takot sa Diyos, tinutupad niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Hindi siya nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi siya tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Sabi sa last part, ang taong gumagawa ng ganito ay magiging matatag ang kalagayan, magpakailanman. Ito pong last part na to, ito po ay pangako at katiyakan ng Diyos. Na kung isinasabuhay po natin itong ating napag-aralan, yung 6 na puntos po na to, hindi po tayo matitinag. Ligtas at mananatili tayo sa presensya ng Diyos magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Ang presensya ng Diyos, dito na po ako magtatapos, ang presensya ng Diyos ay hindi nakukuha sa pagiging relihiyoso lang sa panlabas, sa posisyon, o sa yaman. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng malinis na puso, matuwid na gawa, at tapat na pakikitungo sa lahat ng tao. So ang hamon po sa atin, suriin po natin ang ating mga puso. Totoo po ba tayo o mayroong pagkukunwari? Ingatan po natin ang ating mga dila. Hindi po natin dapat ito ginagamit para manira, kundi para magpalakas. Panindigan natin ang ating mga salita at panatilihing malinis ang ating kabuhayan. Kapag isinasabuhay natin ang mga katangiang ito, makakatiyak tayo na mananatili tayo sa presensya ng Diyos ngayon at magpakailanman. Hallelujah! So yun lamang po yung nais kong ibahagi sa umagang ito. Nawa po ay meron po kayong natutunan. Salamat po sa salita ng Diyos na patuloy sa ating nagpapaalala kung paano tayo dapat na mamuhay at kung ano yung paraan na, ano yung kalugod-lugod na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Diyos, tayo po'y manalangin. Hallelujah!